At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagbabalitaan ni Doña Solar na wala na ang traktora ni Jose ay agad na pumunta sa bahay nila. At ang nakausap ay si Akak. At sinabing tinatanggal muna silang magsasaka ng kanilang lupa dahil wala silang traktora na gagamitin. Nagmamakaawa si Akak pero hindi na siya pinakinggan ng Donya. Samantala, napansin ni Tisoy na may gamot at prutas sa bubong ng bahay-bahayan niya. Tinikman niya at nasarapan siya. Kaya dinalhan niya si Bida at tamang-tama na may sakit ang dalaga. Pinakain ng buga at sinubukan na pinainom ng gamot at gumaling kagad. Isang araw, galit na galit si Akak. Kumuha ng palakol at sisirain na sana ang bahay-bahayan ni Tisoy. Pero dumating si Tisoy, kaya hindi natuloy. Isang gabi, napansin na mag-inang Doña Solara at Delia ang maliit na bahay na maraming ilaw na kumikislap. Kaya namangha siya at nagka-interes ang dalaga at gusto niyang angkinin ang mahiwagang bahay ni Tisoy. Mami, gusto kong maangkin ang bahay na yon. Kaya gawin mo ang lahat para mapasa atin. Hindi nga pwede, Iha. Magmamay-ari na nila yun. Mami, kung hindi mo kaya, kakausapin ko si Edward. Ha? Makikipagbati ka sa kanya? Di ba matagal na kayong wala ni Edward? Mami, alam kong siya lang ang mahihingian ko ng tulong para maangkin ang bahay na yon. Pero Iha, papaano? Hindi nga natin nasasakupan ng kinatatayuan ng bahay na yon. Mami, bahala na si Edward na dumiskarte dyan. Kaya sa ayaw at sa gusto nila Mang Jose, lalayas sila. Dahil kung hindi, ipapapatay ko sila kay Edward. Delia? Opo, Mami. Kakausapin ko siya. Bukas na bukas din. Pero, mapanganib ang taong yon, Iha. Mamamatay tao ang pamilya nila. Kahit na, Mami. Hindi naman niya siguro ako papatayin. Dahil umiibig siya ng labis sa akin. Halos magpakamatay nga siya nang sinabi kong wala siyang aasahan sa akin. Iha, alam mo, kinakabahan ako dyan sa plano mo. Baka magdulot lang yan ng malaking problema. Paano tayo magkakaproblema? Kung meron man, si Edward yun. Dahil siya ang gagawa ng paraan. Di ba, Mami? Oh, sige. Ikaw ang bahala. Mina, hirap na ako sa kalagayan ko. Mag-iisang buwan nang hindi ako kinakausap ng mga magulang ko. Sinusubukan ko silang kausapin para humingi sana ng tawad. Pero ayaw nila. Nandilisik ang mga mata ni inay kapag nagpapakita ko sa kanya. Hayaan mo muna, Tisoy. Palipasin mo muna ang sama ng loob nila sa iyo. Inip na akong naghihintay.
Pero talagang ayaw na yata akong kausapin. Di ba, hindi pa gumagaling ang sakit ng itay mo? Hindi pa nga eh. At lalo yatang lumalala. Kaya naaawa na rin ako sa kanya. Ano kaya? Kung subukan mo silang painumin ng mga gamot na nasa bahay-bahayan mo. Naisip ko na rin yan. Kaya lang ayaw nga akong papasukin sa bahay namin para makausap sila. Ano? Kung ganon, hintayin mong umalis ang inay mo. Tapos, samantalahin mong painumin ng gamot ang itay mo. Ha? Oo nga pala, no? Sige, hihintayin kong umalis si inay. Tsaka ko sasamantalahin kausapin si itay. Jose, nakabili ako ng gamot. Kaya lang ko konti. Saka na lang ako bibili uli kapag nabinta ko tong nakuha kong gulay. Sige, Akang. Mag-iingat ka dyan, ha? Ito yung gamot. Paiinumin muna kita bago ako alis. Isang kutsara, 3 beses isang araw, ha? Pero kukunti na to. Wala na akong maipapainom sa'yo mamaya. Kaya magtitinda muna ako ng gulay para makabuli ako uli. Sige, Akang. Ito. Inumin mo muna ang gamot. Sana gumaling na itong ubo ko para makapagtrabaho natin ako ng normal. Sana nga. Teka, maiiwan na kita, ha? Aalis na ako. Kung makakaramdam ka ng gutom, may niluto na akong pagkain dyan. Sige, Akang. Ako nang bahala rito. Naku, lalong lumalata yung ubo ko. Hindi na yata umuubrang mga gamot na binili ni Akang. Nadala na nila ako sa ospital. At ang masakit, tinanggal kami ni Doña Solara sa pagsasaka sa kanilang lupain. Dahil sa nabalita niyang wala na kaming traktora. Itay, nandyan po kayo sa loob ng bahay? Tarantado. Nandiyan sa harap ng pintuan. Itay, gusto ko kayong makausap. Buksan niyo po itong pinto. Itay. Umalis ka na! Wala ako rito! Itay, parang awan niyo na. Buksan niyo naman itong pinto. Sige na. Gusto ko kayong makausap. Parang awan niyo na, Itay. Sinabi lang wala ako rito. Umalis ka na! Itay, sa ayaw at sa gusto ninyo, papasok ako sa bahay. Huh? Bakit ka pumasok? Wala ako rito, sabi ko. Baka madatnag ka ng inay mo. Hindi magdadalawang isip yun. Natatagain ka. Itay, alam kong galit na galit kayo sa akin dahil sa nangyari. Pero subukan niyo munang uminom nitong dala kong gamot galing sa bahibayan ko. Sige na, Itay. Sa palagay mo ba'y gagaling kaya ako sa gamot na yan? Baka ikamatay ko pa. Hindi po, Itay. Nakakagamot ito. Sige na, inumin niyo na po. Sige.
Susubukan ko, pero kung ikakamatay ko ito, kumanda ka sa inay mo. Ang ina... O, ito, itay. Uminom kayo kaagad ng tubig. O, Totoo ba ito? Wala na akong nararamdaman. Parang ang lakas-lakas na ng pakiramdam ko. Totoo ba ito? opo, itay. Gumaling na kayo. At malakas na kayo. Wala na kayong sakit. Oh, Diyos ko. Maraming salamat po, Diyos ko. Oh, Delia, iha. Kumusta ang lakad mo? Hindi nakatanggi si Edward, Mami. Umuo siya. At baka wala nga pang isang buwan mapapa sa akin na ang kinaroroonan ng bahay na yon. Baka lalabanan sila at madadamay tayo, iha. Huwag kang mag-alala, Mami. Si Edward na ang bahala dyan. Hindi sila makakalaban, kundi mamamatay sila. Oh, sige. Ikaw na nga ang bahala. Iha, may dumating na sasakyan. Si Edward, Mami. Sasalubungin ko siya. At lalambingin para gawin niya kaagad ang ipinapagawa ko sa kanya. Kinakabahan ako sa plano ng aking anak. Oh, Edward, halika. Pumasok ka. At dito na tayo magkukwentuhan sa loob ng bahay. Bahala na nga. Ang mabuti pa ay maghahanda ako ng ipapamerienda ko sa kanila. Huwag kang mag-alala, Delia. Mahal ko. Mahal na mahal kita. Kaya kahit anong ipagawa mo sa akin, igagawin ko para sa kaligayahan mo. Yan ang gustong-gusto ko sa iyo, Edward. Kaya malapit nang mahulog ang loob ko sa iyo. At pangako, kung nagawa mo na ang ipinapagawa ko sa iyo, hindi na ako magdadalawang isip na tanggapin na ang pag-ibig mo. Oo, Delia. Pangako. Walang isang buwan. Mapapasayo na ang lupang kinatatayo ng bahay na yun. Nako, kapag nangyari yan, maligaya ako. Kaya gawin mo na sa lalong madaling panahon. Oo, Delia. At talagang hindi ko na mapipigilan ang pag-angkin ko sa iyo, Delia. Kaya... Wag, Edward! Wag! Mahal na mahal kita, Delia. Wag! Wag! Oh, ano Tisoy? Kumusta? Nakausap mo na ba ang itay mo? Oo, Mina. At napainom ko siya ng gamot na galing sa bahay-bahayan ko. At gumaling na siya. Kung ganon, totoong nakakagamot ang mga yun. Oo, Mina. Kaya lang, ang inaing problema. Sabi ni Itay, huwag daw ko munang kakausapin si inay. Baka kung ano pang gawin sa akin. Talagang galit na galit daw siya dahil nawalan kami ng traktora. Sa bagay,
hindi mo rin masisisi ang inay mo na magalit sa'yo. Dahil kahit na sino naman talagang... Mina, kailangan kong tulong mo. Anong tulong? Sabihin mo lang. Ikaw munang kakausap kay inay. Siguro naman hindi siya magagalit. Ha? Sige. Susubukan ko. Sasabihin ko na ba sa kanya na nakakagamot ang mga tableta at kapsula na gamot na nandoon sa baybahayan mo at yun ang nagpagaling sa itay mo? Naku, huwag muna. Di maniniwala yun. Basta kausapin mo lang na sana kausapin naman na niya ako at ihingi mo ako ng tawad sa kanya. Sige. Aabangan ko ang pag-uwi niya sa bahay ninyo at susubukan ko siyang kausapin. Teka, si Jose, nasa labas na ng bahay? Nagbibiyak ng kawayan. Kung ganun, gumaling na siya. Ay, salamat. Kahit kukunti ang nabili kong gamot, gumaling pa rin siya. Jose, magaling ka na ba? Nagbibiyak ka na ng kawayan. Oo, Akang. Magaling na ako. At alam mo ba kung paano ako gumaling? Paano? Dahil ba doon sa gamot na ipinainom ko sa'yo? Hindi, Akang. Hindi yun. Walang gaanong bisa yun. Ang nagpagaling talaga sa akin, yung gamot na ibinigay sa akin ni Tisoy. Ano ka mo? Pinainom ka ng gamot ni Tisoy? Nako, Jose, iluwal mo ang ininom mo! Nilalason ka niya! Nako, Iluwal mo! Ikaw naman, Akang, oo. Hindi naman lason ang pinainom sa akin Gamot nga yun, Akang, gamot! Hindi! Hindi ako naniniwala na gamot ang ipinainom niya sa iyo. Sigurado ako na lason yun. Gusto ka nang patayin. Bakit naman niya gagawin yun? Tatay niya ako. Basta! Wala akong tiwala sa kanya. Wala! Akang! Akang, sandali lang! Akang! Ay, naku. Hindi niya ako pinansin. Ayaw maniwala na nagamot ako ng dala ni Tisoy ng gamot. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Wisit talaga ang Tisoy na yun. Kung ano-ano ang pinapainom kay Jose. Naniwala tuloy si Jose na ang nakapagpagaling sa kanya yung ipinainom sa kanya. Ayaw na niyang paniwalaan na ang gamot na binili ko ang nakapagpagaling sa kanya. Wisit! Nilason na niya pati ang isip ng tatay niya. Hindi. Ayaw kong magpalason sa kanya. Kaya dapat magawan ko ng paraan. Sandali lang! May isang lalaki na nag-abang sa akin. Sino kaya ito? Anong maipaglilingkod ko sa iyo, sir? Ako si Edward. Anak po ako ni Don Amador Di Valle, dating gobernador. Anak ka ni Don Amador? Oo. Anak ka niya ako. Di ba, kayo ang may-ari ng lupa na kinaruro ng maliit na bahay na kapag gabi, na may lumalabas na iba't ibang kulay ng ilaw. Oo, kami nga. Kami nga ang nagmamay-ari. Bakit po ba, sir? Gusto namin sakupin ang lupa na yun sa magandang usapan. Pero kapag papalag kayo,
masasaktan lang kayo. At huwag kayong mag-alala. Babayaran namin kayo ng sapat. Pero sa ayaw at sa gusto ninyo, sasakupin namin ang lupa na yon na kinatitirikan ng maliit na bahay ninyo. Kilalang mamamatay tao ang taong ito. Naghihintay ko ng kasagutan, Ali. At baka hindi mo pa ako kilala. Galit ako sa mga taong mahirap kausap. At ibinabaon ko sila ng buhay sa lupa. Hindi sa ayaw ko. Sagutin mo na ako, tanda! O ano? Nagkakaintindihan naman tayo. Opo, sir. Opo. Sa akin nyo na lang ibigay ang bayad kung babayaran nyo na. Maangkin na kaya ng tuluyan ni Delia ang maywagang bahay ni Tisoy. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.